Ang kwento ng isang producer at ang pagtuklas sa katotohanan ng Pilipinas. Mga kaibigan, ang South Korea ay kasalukuyang nasa gitna ng isang malawakang kaguluhan. Ang isang 8 minutong Pilipinas special na ipinalabas ng Korean Public Broadcasting System ay humamig ng napakataas na rating na 86%. Ito ang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng Departamento ng Dokumentaryo sa Korean Broadcasting Market. Hindi ito ang Pilipinas na alam natin. Naloko tayo ng husto. Ngayon lang namin napagtanto kung gaano kami kahungkag. Pagkatapos ng pagpapalabas, halos nag-crash ang comment section ng Korean viewers. Ang mas nakakagulat pa, ang maikling pelikulang ito ay isinalin sa iba't ibang wika sa mundo at nakakuha ng 10-10 milyong view sa iba't ibang bansa. Ano nga ba ang laman ng maikling 8 minutong pelikulang ito na nagdulot ng ganoong kalaking epekto? Ang Koreanong producer na gumawa ng pelikula ay nagtapat sa kanyang social media pagkatapos ng pagpapalabas. Nagdala ako ng pagkiling sa Pilipinas, ngunit habang tumatama ang lens, lalo akong nahihiya. Ano ang nangyari? Ito ang totoong mukha ng Pilipinas na nakita ng sarili kong mga mata bilang isang Koreano. Hayaan ninyo akong dalhin kayo sa kuwentong iyon ngayon. Bago tayo magsimula, kung maaari po sana ay i-like at mag-subscribe kayo sa channel. Malaking inspirasyon ito para makapaghatid kami ng mas maraming kwento. Ang panimula ng producer. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang producer ng dokumentaryo na nakabase sa Seoul, South Korea. Nakapagtrabaho ako sa istasyon ng TV sa loob ng 23 taon, ngunit ito ang unang beses na naranasan ko ang ganito sa buhay ko. Nangyari ito matapos ipalabas sa buong bansa ang Pilipinas special na ginawa ko. Habang tahimik akong nagpapahinga, biglang dumagsa ang mga komento sa official account ng TV station. Noong una, inakala kong mga reklamo ito. Inasahan kong may reaksyon dahil positibong ulat ito tungkol sa Pilipinas. Gayunpaman, ang mga nilalaman ng komento na ipinakita sa akin ng junior producer ay ganap na kabaligtaran ng inaasahan ko. Hindi galit ang mga manonood, kundi nagpapasalamat. Ang mga nilalaman ay tungkol sa kanilang pagkaunawa kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali sa kanilang mga dating paniniwala. Hindi ako nakauwi ng gabing iyon. Nag-crash ang server ng website ng TV station dahil sa sobrang dami ng bisita. Ang mga komento ay dumarami sa bilis na daan-daan kada minuto. Nang lumabas sa screen ang rating na 86%, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ito ay dahil sa Korea, hindi na nangyari sa loob ng 20 taon na lumampas sa 80% ang rating ng isang dokumentaryo. Ang mas nakakagulat ay ang nangyari pagkatapos nito. 3 oras pagkatapos ipalabas, na-upload ang clip sa Twitter at umabot ng lampas 10 milyong view sa isang iglap. Ang full version na in-upload sa official YouTube channel ng TV station ay lumampas sa 5 milyong view sa loob lamang ng isang araw. Mula noon, naganap ang mga di mali parang uwak na pangyayari. Kusa ng gumawa ng subtitle sa Ingles, Mandarin at Espanyol ang mga manonood sa ibang bansa at sinimulan itong i-upload. Nagkomento ang mga manonood mula sa kalapit na bansa na naramdaman namin ang isang bagay na espesyal matapos ikumpara sa aming sariling bansa. Partikular na mainit ang pagtanggap sa Europa. Isang sikat na mamamahayag sa France ang sumulat sa kanyang Instagram, ang Pilipinas documentary na ito na ginawa ng Koreano ay nagpamuni-muni sa akin tungkol sa aking mga pagkiling. Ang Public Broadcasting Company ng Germany ay nagpadala rin sa akin ng mensahe na nagsasabing gusto nilang gumawa ng Pilipinas special sa katulad na format. Ang pinakanakatatak ay ang reaksyon sa loob ng Korea. Isang manonood na nasa edad 70 ang nagkomento sa YouTube, "Pinalaki ko ang aking sarili na minamaliit ang Pilipinas sa buong buhay ko. Nabuhay ako na iniisip na ito ay isang maliit at atrasadong isla, ngunit pagkatapos mapanood ang palabas na ito, labis akong nahiya na hindi ako makatulog ng ilang araw. Nagpapasalamat ako na nalaman ko ang katotohanan ngayon. Pupunta ako sa Pilipinas sa susunod na taon." Sa mga bookstore sa Seoul, naubos ang mga aklat tungkol sa Pilipinas. Naglabas ng anunsyo ang website ng mga eskwelahan ng wika dahil sa 3 beses na pagtaas ng mga nag-aaral na lampas 60 anyos. Puno ang mga booking para sa Pilipinas package tour ng mga travel agency.
Ang pinakaikinagulat ko ay ang reaksyon ng ibang mga TV station. Sa loob ng 2 linggo, nag-ere ng trailer para sa katulad na proyekto ang Kalabang Channel. Ang isa pang istasyon ng TV ay nag-ischedule ng isang serye ng Pilipinas Special. Ang 8 minutong ginawa ko ay ganap na nagbago sa Korean broadcasting. Ang pagbabago ng pananaw. Ngunit alam kong hindi ito aksidente. Bago ko ginawa ang pelikulang ito, katulad ako ng iba, punong-puno ng pagkiling sa Pilipinas at ayaw makita ang katotohanan. Isang dahilan lang kung bakit ako nagbago. Personal akong pumunta roon at nakita ang lahat. Ang karanasang iyon ang nagbago sa buhay ko. At bilang resulta, nagpabago rin sa buong Korea. Sa totoo lang, ganap na magkaiba ang intensyon ko noong pinaplano ko ang dokumentaryo. Sa totoo lang, gusto kong ilantad ang totoong kalagayan ng Pilipinas. Hindi ako kumbinsido sa mga balita tungkol sa IT industry at pagkain ng Pilipinas na madalas kong naririnig sa Korea kamakailan. Naaalala ko pa noong iniharap ko ang proposal sa meeting room ng TV station. Buong kumpiyansa akong nagsabi, ipapakita ko ang totoong anyo ng Pilipinas. Hindi ang media hype na imahe, kundi ang mga luma, magulo na trapiko at ang tunay na anyo nito ang dadalhin ko. Nag-ingat sa akin ang pinuno, ngunit lalo akong naging determinado. Sa pagbuo ng interview team, sinadya kong pumili ng mga taong hindi pa nakakapunta sa Pilipinas. Sa ngalan ng walang preconceived notion at objetibong pagmamasid, ang totoo ay nagtipon ako ng mga taong may parehong pag-iisip. Parehong negatibo ang pananaw sa Pilipinas ng Director of Photography at ng scriptwriter. Bago umalis, gumawa ako ng interview plan at natawa ako ng nag-iisa. Alam ko na kung saan at ano ang kukunin ko. Ang masisikip na palengke, ang maruruming kainan sa kalye, at ang mga taong walang disiplina sa trapiko, ito lang ang balak kong kunan. Sigurado ako na sapat na ang 8 minuto para maihatid ang aking intensyon. Nang dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport, sinabi ko sa Director of Photography, huwag kang magpadala sa panlabas na anyo. Natural lang na malinis ang paliparan. Palamuti lang iyan para sa mga dayuhan. Ang tunay na anyo ay makikita lang kapag pumasok tayo sa Maynila. Diyan, Aban. Sa taxi patungong Maynila, patuloy akong lumingalinga, naghahanap ng mga kapintasan, ngunit ang nakapagtataka, ang nakita ko ay ang masiglang mga lansangan at ang maayos na sistema ng LRT, MRT. Naisip ko, siguro, ganyan lang sa paligid ng mga tourist spot. Sa unang gabi, habang gumagawa ng plano sa hotel, puno pa rin ako ng kumpiyansa. Naisip ko, simulan lang natin ang pagpasok sa mga eskinita at karenderias bukas, siguradong may makukuha tayo. Makukuhanan natin ang tunay na mukha ng mga Pilipino. Ngunit, simula kinabukasan, nagulo ang aking plano. Nangyari ito habang kumakain ako ng almusal sa hotel. Nakita lang ng mga staff ng restaurant na dayuhan ako. Inexplain na nila ang menu sa napakamahusay na Ingles. At hindi lang isa o dalawa, lahat sila ay punong-puno ng sigasig. Sinadya kong humingi ng komplikadong pakiusap. Gusto ko ng omelette na mas lutong-luto at ang kape ay kalahating tamis lang at walang yelo. Inasahan kong magiging masama ang kanilang ugali kapag sinubukan kong pahirapan sila, ngunit nakangiti silang pumayag at masiglang nagsabi, walang problema. Ako na ang bahala. Nakita pa nga nila ang tirang pagkain ko at nagtanong kung hindi ba raw ito masarap at nagrekomenda pa ng iba pang specialties. Ganito rin ang nangyari ng unang beses akong nagdala ng kamera sa kalye. Sa pagtatanong ko, lahat ay magiliw na nagbigay ng direksyon, matatanda, estudyante, at maging abala na office worker ay tumigil at nag-explain. May isa pa ngang nag-escort sa akin, sakay ng motorsiklo hanggang sa destinasyon ko. Ito na ba ang sikat na bayanihan ng mga Pilipino? Nagsimula akong malito dahil hindi ito ang inaasahan kong makita. Naging kakaiba rin ang ekspresyon ng Director of Photography at scriptwriter dahil malayo ito sa inaasahan namin. Sa kabila nito, hindi pa rin ako sumuko. Naisip ko, pumunta lang tayo sa mga maliliit na kainan sa eskinita, tiyak na may mahahanap tayo. Naniniwala akong makukuhanan ko ng litrato ang masamang kalagayan sa kalinisan, masungit na ugali o overpriced na pagkain. Ngunit muli, nabigo ang inaasahan ko. Kahit luma ang itsura ng kainan, malinis ang mga mesa at upuan sa loob.
Napakamahusay ng may-ari at makatuwiran ang presyo, mas mura pa kaysa sa Korea. Inilibre pa kami ng side dish ng may-ari at nakangiting nagsabi, "Welcome sa Pilipinas." Ang pagtanggi at ang paghahanap ng katotohanan. Kinagabihan, pagbalik sa hotel, binura ko ang lahat ng nakunan kong pelikula. Hindi ko pwedeng iuwi iyon sa TV station. Ito ay ganap na salungat sa intensyon ng aking proyekto. Matapos mag-alala, may naisip akong ibang paraan. Nagpasya akong mag-street interview. Kung tatanungin ko ang mga mamamayan sa Seoul tungkol sa Pilipinas, siguradong makakakuha ako ng mga negatibong sagot. Balak kong iyon na lang ang kunan. Bumalik kami sa Korea at sinimulan ang interview sa gitna ng mataong kalye ng Seoul. Ang plano ay dalhin ang mga pagkain ng Pilipinas at ipatikim sa mga mamamayan. Inasahan kong may magsasabi na kakaiba ang lasa o masyadong mamantika. Ang mga pagkain na inihanda ko ay halo-halo, adobo at balut. Naisip kong hinding-hindi ito magugustuhan ng mga Koreano. Lalo na ang balut, sigurado akong mahihirapan ang mga Koreano na tiisin ang kakaibang anyo at amoy nito. Ang unang interview subject ay isang lalaking office worker na nasa edad 30. Mukhang nagmamadali siya noong oras ng tanghalian, ngunit huminto siya nang tawagin namin. Nang sabihin kong pagkain ito ng Pilipinas, nag-alinlangan siya sandali. Naisip ko, ayan na, may pag-ayaw na. Ngunit pagkatapos niyang kumain ng isang subo ng adobo, nanlaki ang kanyang mata. Tinanong niya, Pilipinas ba talaga ito? Sabi niya, sweet at savory, malinamnam, at masarap pa kaysa sa Korean bibimbap. Tinanong pa niya kung pwede niyang ubusin ang natira. Nagulat akong nagsabi, sige, ubusin niyo na po lahat. Ang pangalawa ay isang may bahay na nasa edad 50 na pauwi mula sa pamimili. Inirekomenda ko ang halo-halo. Nag-alala ako na baka hindi niya magustuhan ang texture, ngunit pagkatapos niyang humigop, nagulat siyang nagsabi, ano ito? Sabi niya, nakakatuwa ang texture ng mga laman at talagang masarap ang creaminess. Saan ito nabibili? Ang pangatlong grupo ay isang magkasintahan na estudyante sa kolehiyo. Noong nakita nila ang balut, noong una ay nasuka sila sa matapang na amoy at tumakip ng ilong. Ngunit sa paghikayat ko, sinubukan nilang kumain. Naglakas loob ang babaeng estudyante na kumain ng isang subo at sumigaw habang nakatingin sa kanyang kasintahan. Ang sarap pala nito, ang texture ay creamy at savory. Tumango rin ang lalaki pagkatapos kumain. Inubos nilang dalawa ang natitirang balut at sinabing, kailangan naming pumunta sa Pilipinas at subukan ito sa gabi. Ang pagsubok sa produkto at ang huling pag-asa. Nagpatuloy ang interview, ngunit walang nagbigay ng negatibong reaksyon. Lahat sila ay nagulat at nagsabing masarap kaysa sa inaasahan. Sa huli, kahit ang mga taong dumadaan ay nagsimulang pumila at nagsabing gusto nilang subukan. Nayanig ako. Hindi ito ang inaasahan kong makita. Sinabi ko sa Director of Photography, itigil na ang pagkuha. Ngunit nagtipon na ang mga tao sa paligid. Isang lolo na nasa edad 70 ang lumapit. Nang marinig niyang pagkain ito ng Pilipinas, hindi siya nag-alinlangan at kumain ng adobo. Pagkatapos kumalat ang lasa sa kanyang bibig, tumango siya at sinabi sa akin ang mga sumusunod, buong buhay ko, minamaliit ko ang Pilipinas. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako kawalang alam. Sa pagkain pa lang na ito, ramdam ko na kung gaano kalalim ang food culture ng Pilipinas. Ang sinabi ng lolo ay nagdulot ng malaking pag-ayon sa mga nakapaligid. Ang reaksyon ng lahat ay, may mali rin kaming pag-iisip tungkol sa Pilipinas. Sa totoo lang, masarap. Bakit hindi namin nalaman ng mas maaga? Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi ang Pilipinas ang may pagkiling kundi kami. Labis akong nalungkot kung gaano kalaki ang pagkakamali ng pelikula na balak kong gawin. Ngunit nagsimula na ang pagkuha at nagamit na ang budget. Kailangan kong magdala ng kahit anong material sa TV station. Matapos mag-alala, nagpasya akong subukan ang isa pang paraan. Nagpasya akong dalhin ang mga produkto ng Pilipinas at itest ito na nagpapanggap na produkto ng Korea. Inasahan kong magiging mas maganda ang reaksyon ng Korean products. Ito na ang huling pag-asa ko. Ang susunod na pagkuha ay blind test. Pinagamit ko sa mga mamamayan ang skincare products ng Pilipinas at Korea.
Sigurado ako na magugustuhan nila ang Korean product. Ang inihanda kong produkto ay skincare set. Naghanda ako ng isang kilalang Filipino brand at isang high-end Korean brand. Ang presyo ay inayos din para maging patas ang paghahambing. Ang unang participant ay isang babae na nasa edad 40. Sabi niya, mahilig siya sa skincare at agad siyang pumayag. Matapos gamitin ang dalawang produkto, nagpakita siya ng nag-aalalang ekspresyon. Sa kanya itinuro ang Filipino product. Ang serum na ito ay mas madaling i-apply at mas moisturizing. Ako ay gumaan ang loob, iniisip na pinili niya ang Korean product. Ngunit, ganap na mali ang hula ko. Ang pinili niya pala ay ang Filipino product. Nagulat siya nang ibunyag ang brand at sinabing, hindi ko alam na ganoon kaganda ang beauty technology ng Pilipinas. Saan ito mabibili? Pareho rin ang nangyari sa pangalawang participant, isang estudyante sa kolehiyo na nasa edad 20 ang nagpakumbabang nagsabi na hindi siya marunong sa skincare, ngunit pagkatapos gamitin, sinabi niyang may malaking pagkakaiba. Sa huli, pinili pa rin niya ang Filipino product. Pareho ang resulta sa pangatlo at pang-apat. 8 sa 10 tao ang pumili ng Filipino product. Sa tuwing ibinubunyag ang brand, nagugulat ang mga tao. May ilan pang ang nagpakita ng di makapaniwalang ekspresyon. Naisip ko, skincare lang ba ang problema? Kaya, naghanda ako ng iba pang produkto, electronic devices, household items, at nagdala pa ako ng iba't ibang instant noodles. Ngunit pareho ang resulta. Partikular na nakatatak ang instant noodles test. Ang Korea ay bansang nagmamalaki bilang instant noodle powerhouse. Inakala kong Korean noodles ang pipiliin. Ngunit sinabi ng mga kumain na mas masarap ang Filipino instant noodles na may tunay na meat chunks. Sabi ng isang lalaking nasa edad 60, buong buhay ko, Korean Shin Ramyun lang ang kinain ko. Ngayon, para pala akong palaka sa loob ng balon. Ngayon ko lang nalaman ang flavor ng totoong meat chunks sa Filipino noodles. Bibili na ako ng Filipino noodles mula ngayon. Anko, yung anko. Ang mas nakakashock ay ang feedback tungkol sa disenyo. Marami ang nagsabi na ang disenyo ng Filipino cultural products ay mas may warmth at creative kaysa sa mga Korean product. Ito ay malinaw na feedback lalo na sa mga kabataan. Isang estudyante sa design ang nag-analisa, ang Filipino products ay may humanistic warmth at unique creativity. Samantalang ang Korean products ay sophisticated ngunit medyo intellectual. Nang marinig ko iyon, bigla akong kinabahan. Naramdaman kong ang paniniwala ko na ang Korea ang pinakamahusay ay maaaring isang malaking ilusyon. Ang huling pagsubok at ang katotohanan. Pauwi na kami matapos ang shooting. Nang tanungin ako ng director of photography, paano natin ito edit? Ang resulta ay ganap na kabaligtaran ng orihinal na intensyon. Hindi ko alam ang gagawin, ngunit sa parehong oras may kakaibang pakiramdam. Kung ito ang katotohanan, tama bang itago ito? Ang konsensiya ko bilang isang mamamahayag ay nagsimulang gumising. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Pinanood ko muli ang mga pelikulang nakunan hanggang ngayon. Lahat ng footage ay nagpapabagsak sa aking mga pagkiling. Matapos mag-alala kung ano ang gagawin, nakarating ako sa isang conclusion. Sa huli, kausapin natin ang mga taong nakapunta na sa Pilipinas. Baka makahanap ako ng clue sa kanilang mga karanasan. Pato, Angkom. Muli, nagtungo ako sa mga kalye ng Seoul. Ngayon, nagpasya akong makipag-interview lang sa mga taong may karanasan sa paglalakbay sa Pilipinas. Inasahan kong, kung totoong karanasan, tiyak na may lalabas na negatibong kuwento. Nang tanungin ko ang mga dumadaan, nakapunta na po ba kayo sa Pilipinas? Marami ang sumagot ng oo kaysa sa inaasahan ko. Ramdam ko na dumami ng husto ang mga naglalakbay sa Pilipinas sa mga nakaraang taon. Ang unang interview subject ay isang babae na nasa edad 30. Sabi niya, pumunta siya sa Pilipinas kasama ang kaibigan noong nakaraang taon. Wala siyang mataas na inaasahan bago pumunta dahil malapit at mura lang ito. Ngunit, iba pala ang nangyari. Napakalinis ng LRT, MRT, mababait ang mga tao, at ang pagkain ay masarap kaysa sa inaasahan. Lalo na ang Makati skyline sa gabi. Napakaganda. Sabi niya, gusto niyang pumunta sa Cebu sa susunod. Ang pangalawa ay isang mag-asawa na nasa edad 50.
Sabi nila, pumunta sila sa Pilipinas para sa kanilang anniversary. Ang lalaki ay natatawang nagsabi, "Noong una, sumama lang ako dahil gusto ng asawa ko, ngunit ako pala ang mas nagustuhan." Sabi niya, naantig siya sa init ng mga Pilipino. Kung magtanong ka, personal kang ihahatid. Sa restaurant, binibigyan ka ng free side dish. Ang driver ng taxi ay nag-explain ng magiliw sa mga tourist spot. Ang pangatlong grupo ay isang grupo ng mga estudyante sa kolehiyo na nasa edad 20. Sabi nila, nag-backpacker trip sila sa Pilipinas noong bakasyon. Noong una, pinili lang nila ang Pilipinas dahil gusto nilang maghanap ng murang lugar. Ngunit, ganap na nagbago ang kanilang pag-iisip pagkatapos ng trip. Nagulat sila kung gaano ka-convenient ang Pilipinas. Ang sistema ng transportasyon, public wifi, beep card system lahat ay mas madali kaysa sa Korea. Idinagdag ng isang estudyante ang kultura ng LRT, MRT ng Pilipinas at ang courtesy sa pag-upo ay nagpapakita na kailangan matuto ang Korea sa maraming bagay mula sa Pilipinas. Tumango rin ang ibang estudyante. Ang pang-apat ay isang lola na nasa edad 70. Sabi niya, nag-isa lang siyang naglakbay sa Pilipinas. Nag-alala siya dahil matanda na siya, ngunit talagang mabait ang mga Pilipino na tumulong sa kanya. Sa LRT, MRT, may agad na nagbigay ng upuan sa kanya. Sa kainan, detalyadong inexplain sa kanya ang menu. Nang naligaw siya, personal siyang sinamahan ng pulis sa taxi. Naantig siyang nagsabi, mukhang mas buhay ang kultura ng paggalang sa matatanda sa Pilipinas kaysa sa Korea. Ang panglima ay isang businessman na nasa edad 40. Madalas siyang bumibisita sa Cebu IT Park dahil sa trabaho. Noong una, ayaw niyang pumunta dahil sa trabaho, ngunit ngayon ay na-enjoy na niya ang business trip sa Pilipinas. Nakatatak sa kanya ang vitality at execution ng Philippine IT industry. Sabi niya, kumpara sa rigidness ng malalaking Korean company, ang Philippine companies ay flexible at innovative. Maraming dapat matutunan. Kailangan ding magbago ang Korea. Habang nagpapatuloy ang interview, may nakita akong pattern. Ang mga taong hindi pa nakakapunta ay may negatibong pananaw, ngunit ang mga personal na nakapunta ay may positibong karanasan. Ang pagkakaiba sa karanasan ang nagdulot ng ganoong kalaking gap sa pananaw. Isang propesor sa kolehiyo ang nag-analisa. Ang media ng Korea ay palaging nag-uulat ng kaunti o may specific bias tungkol sa Pilipinas, kaya naipahatid ang mensahe na iba sa totoong anyo. Dahil dito, nagkaroon ng maling pananaw ang mga tao. Sa sandaling narinig ko iyon, alam ko na. Ang balak kong gawin ay eksakto ang ganitong uri ng biased reporting, sinusubukang itago ang katotohanan at palakasin ang pagkiling, ang mahirap na desisyon at ang pag-amin. Nang gabing iyon, pagkatapos ng shooting, matagal akong nag-alala. Baburahin ko ba ang lahat ng pelikulang nakunan ko hanggang ngayon? O iuulat ko ba ang katotohanan? Nag-alangan ako sa pagitan ng konsensiya ko bilang mamamahayag at ng aking personal na pagkiling. Matapos mag-alala, nagdesisyon ako. Ipapakita ko ang katotohanan. Aaminin kong mali ang aking pagkiling. Nagpasya akong ipalabas ito ng walang pagbabago. Naisip ko na ito ang minimum courtesy para sa aking propesyon. Pagbalik sa TV station, pumasok ako sa editing room. Hindi ko maiwasang makaramdam ng panginginig ng puso. Ipinasa ko ang footage sa screen at sinimulan kong isa-isahin itong tingnan. Ang mga scene ng food tasting, product test at street interviews, lahat ng pelikula ay naglalaman ng kabaligtaran ng aking orihinal na intensyon. Ang plano kong maliitin ang Pilipinas ay ganap na nabigo. Tinanong ng editor, paano natin ito edit? Edit ba natin ayon sa orihinal na plot o sa nakunan? Nag-alinlangan ako sandali, ngunit agad akong nagdesisyon. Sabi ko, edit natin ayon sa nakunan, ang katotohanan ay hindi maitatago. Nagulat ang editor. Magiging mahirap ang posisyon mo bilang producer niyan. Okay lang ba? Sumagot ako, okay lang. Mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa posisyon ko. Naramdaman kong kailangan kong panindigan ang minimum conscience ko bilang mamamahayag, laymanso, and of course Ngunit, pagkatapos kong magdesisyon, may isa pang nag-alala sa akin. Maiintindihan kaya ng mga manonood kung ipalabas lang ito ng ganito?
Hindi ba dapat kong aminin ng tapat na ang intensyon ko sa simula ay may pagkiling? Matapos mag-alala, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Nagdesisyon akong isama ang aking pag-amin sa simula ng pelikula. Aaminin ko ng tapat na balak kong gumawa ng negatibong ulat tungkol sa Pilipinas, ngunit sa proseso ng interview, natuklasan kong mali ang aking pagkiling. Nang mag-ulat ako sa pinuno, nanginginig ang buong katawan ko, inasahan kong tututulan niya. Ngunit, nakakagulat, tahimik na pinanood ng pinuno ang lahat ng footage at tumango. Magaling na desisyon. Ang pag-uulat ng katotohanan ay tungkulin ng isang mamamahayag. Sa halip, mas magiging convincing kung tapat mong aaminin ang iyong orihinal na intensyon, sabi niya. Tiyak na papuriin din ng mga manonood ang katapatan na iyan. Pinalakas niya ang loob ko. Ngunit iba ang reaksyon sa executive meeting. Maraming senior executives ang mariing tumutol kung mag-uulat tayo ng maganda tungkol sa Pilipinas, magre-react ng masama ang mga manonood, lalo na ang isang matandang ehekutibo na malakas na pumuna. Hindi ito tugma sa branding ng TV station. Gayunpaman, iba ang reaksyon ng mga junior executive. Sa halip, sinuportahan nila at sinabing, ito ang content na kailangan ngayon. Nagiging positibo ang pananaw ng mga kabataan sa Pilipinas kamakailan. Hindi ba masyadong luma na ang TV station? Sa huli, pagkatapos ng voting, nagdesisyon silang ipalabas ito. Ngunit may isang kondisyon. Hindi dapat lumampas sa 8 minuto. Ang intensyon ay bawasan ang oras para mabawasan ang epekto. Tinanggap ko ang kondisyon. Naisip kong sapat na ang 8 minuto. Naisip ko na magiging mas impactful kung isasama lang ang core content, ang pagpapalabas at ang di malilimutang epekto. Nagpuyat ako para sa re-editing. Ang pag-compress ng 10-10 oras ng footage sa 8 minuto ay talagang mahirap. Nag-alala ako ng husto kung aling scene ang isasama, aalisin at paano ito pagsusunod-sunurin. Ang pinakamalaking alalahanin ay kung paano isasama ang scene ng aking pag-amin. Kung masyadong mahaba, magmumukhang dahilan. Kung masyadong maikli, hindi magiging totoo. Sa huli, binuo ko ito sa halos 1 minuto. Tumingin ako ng diretso sa kamera at tapat na sinabi kung bakit ko sinimulan ang proyekto at kung paano nagbago ang aking pag-iisip. Inamin ko ang aking pagkakamali sa nanginginig na boses. Natapos ang editing. Nang ginagawa ang final screening sa isang madilim na silid, hindi ko napigilang mapaluha habang pinapanood ang tapos na pelikula. Ang 8 minutong iyon ay tapat na nagpakita kung gaano kalaki ang pagkakamali ng aking pagkiling. Ang pinuno at editor ay nanood din. Tahimik na pinanood ng lahat ng nasa screening ang pelikula. Matapos ang pelikula, walang nagsalita sa loob ng mahabang panahon dahil napakabigat ng mensahe nito. Nang gabing bago ipalabas, hindi ako makatulog. Hindi ako makapaniwala na ipapalabas sa buong bansa ang pelikulang ito bukas. Natatakot ako sa magiging reaksyon ng mga tao at kung ano ang magiging epekto nito sa aking karera. Ngunit, sa parehong oras, may malinaw na pakiramdam. May kapayapaan na hindi ko itinago ang katotohanan. May katiyakan din na gumawa ako ng tama. Sa araw ng pagpapalabas, pinanood ko ang real-time reaction sa TV station. Noong una, tahimik lang. Mukhang hindi pa naiintindihan ng mga tao ang ibig sabihin ng pelikula. Ngunit, nang matapos ang scene ng aking pag-amin at sinundan ng interview content, nagsimulang magbago ang atmosphere. Nagsimulang lumabas ang mga artikulo sa online bulletin board. Dumagsa ang mga komento. Nakakagulat, halos lahat ay positibong reaksyon. Dumagsa ang mga komento na pumupuri sa matapang na pag-uulat at nagpapasalamat sa paghahatid ng katotohanan. Ang aking tapat na pag-amin ay nakakuha ng simpatiya. Siyempre, mayroon ding negatibong reaksyon. May mga nagmura sa akin bilang traidor at nagduda na binayaran ako ng Pilipinas. Ngunit, mabilis na nalunod ang mga komento na iyon sa pagtutol ng ibang manonood. May isang komento na pinaka-nakatatak sa akin. Isang manonood ang sumulat, "Salamat sa producer, napagtanto ko ang aking pagkiling." Nahihiya ako sa sarili ko na humatol ng hindi pa personal na nakakapunta. Nang makita ko ang komento na iyon, nakumbinsi ako na tama ang ginawa ko.
Kahit isang tao lang ang makawala sa pagkiling, sapat na ang halaga nito. Ang pambansang pagbabago at ang pandaigdigang epekto. Kinabukasan, pagkatapos ng pagpapalabas, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa TV station. Patuloy ang pagring ng telepono. Puno ang email inbox. Dumagsa ang mga reporter sa labas ng TV station. Ang pinakanakakagulat ay ang rating na 86%. Ito ang pinakamataas na record sa kasaysayan ng Departamento ng Dokumentaryo ng TV station. Mas kahanga-hanga pa kaysa sa finale ng mga drama. Ang mas nakakagulat ay ang distribusyon ng manonood. Hindi lang mga kabataan, kundi pati mga nasa edad at maging ang mga nasa 70 taong gulang ay nanonood. Isang atensyon ito na sumasaklaw sa lahat ng edad. Pagkatapos ng 3 araw, lumampas sa 500,000 view ang YouTube. Pagkatapos ng 1 linggo, lumampas sa 1 milyon. Pagkatapos ng 1 buwan, lumampas sa 3 milyon. Ito ang pinakamabilis na pace para sa Korean broadcast content. Ang mga komento ay dumarami rin ng 10,000 araw-araw. Nagbabasa ako ng mga komento kapag may oras dahil interesado ako sa reaksyon ng mga tao. Marami ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan. Ang mga taong nakapunta sa Pilipinas ay nagkomento na, "Nakikiramay ako sa iyong sinabi. Mayroon din akong katulad na karanasan." Ang mga hindi pa nakakapunta ay nagsabi na, "Kailangan kong pumunta at makita ito." Partikular na nakatatak ang reaksyon ng mga matatanda. Isang manonood na nasa edad 70 ang sumulat, "Buong buhay ko, minamaliit ko ang Pilipinas. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako kaignorante pagkatapos mapanood ang palabas na ito." Ang isa pa ay nagtapat na, "May complex stereotype ako sa mga kalapit na kultura, ngunit ngayon alam kong mali iyon. Ituturo ko sa aking mga apo na tingnan ang mundo ng walang pagkiling." Mainit din ang reaksyon ng mga kabataan. Isang estudyante sa kolehiyo ang sumulat na, "Dahil sa one-sided reporting ng media, hindi ko nakita ng tama ang Pilipinas. Gusto kong pumunta at personal na maranasan ito." Kumalat ang epekto ng pagpapalabas sa buong lipunan ng Korea. Ang mga aklat tungkol sa Pilipinas ay nanguna sa bestseller list sa mga bookstore. Mabili ang mga aklat aralin sa wikang Filipino, travel guides, at cultural introduction books. Puno ang mga enrollment sa Filipino language schools. Narinig ko na 3 beses itong mas marami kaysa sa normal. Ang kapansin-pansing pagbabago ay ang malaking pagtaas ng mga estudyanteng lampas 60 anyos. Naging abala rin ang mga travel agency. Mabili ang mga Philippine travel products. Sikat ang mga produkto patungo sa iba't ibang lungsod tulad ng Maynila, Cebu, Davao, at Palawan. Ang mas nakakagulat ay ang galaw ng ibang mga TV station. Ang mga kalabang channel ay nagsimulang maglabas ng mga katulad na proyekto. Dumagsa ang mga palabas na nagpapakilala sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas. Ang ibang TV station ay nagulat tungkol sa advanced technology ng Philippine tech industry. Ang iba naman ay nagpakilala sa indigenous culture, street food, at pop music. Gumawa sila ng Philippine special sa iba't ibang larangan. Ganoon din sa mga pahayagan at magasin. Dumagsa ang mga ulat tungkol sa Pilipinas. Nagkaroon ng atmosphere ng re-evaluation sa Pilipinas sa lahat ng aspeto ekonomiya, kultura at lipunan. Isang kilalang pahayagan ang sumulat sa editorial, "Minamaliit ng Korea ang Pilipinas hanggang ngayon. Panahon na upang kilalanin ang dapat kilalanin at matutunan ang dapat matutunan." Nagkaroon din ng pagbabago sa business sector. Dumami ang mga Korean company na naghahanap ng partnership sa mga Philippine company. Lumakas ang panawagan na matutunan ang flexibility at innovation speed ng mga Philippine small and medium-sized enterprises. Sa mga universidad, sikat din ang Philippine Studies. Dumami ang mga estudyanteng gustong mag-aral ng Filipino language, kasaysayan, kultura at ekonomiya ng Pilipinas. Nagkaroon din ng reaksyon sa politika. Nagsimulang magtaguyod ang mga mambabatas na palakasin ang Korea-Philippines Exchange. Naisip nila na kailangan ding sumunod ang patakaran dahil nagbabago ang damdamin ng mga mamamayan. Ngunit, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pananaw ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga sagot na natanggap ko
nang tanungin ko ang mga tao sa kalye tungkol sa Pilipinas ay ganap na iba kaysa dati. Isang may bahay ang nagsabi na bihirang bumili ng Philippine products dati, ngunit ngayon ay aktibo siyang naghahanap ng mga quality at well-designed products at nagre-rekomenda pa sa mga nakapaligid sa kanya. Sikat din ang Pilipinas sa mga office worker. Sikat ang mga Philippine restaurant tuwing tanghalian. Pagkatapos ng trabaho, masiglang pinag-uusapan ang Filipino dramas. Nagkaroon din ng pagbabago sa mga paaralan. Narinig ko na nabawasan ang mga negatibong stereotype tungkol sa Pilipinas. Naging natural na tanawin ang mga bata na nagbabahagi ng kultura ng Pilipinas. Pag-asa at inspirasyon sa mundo. Habang pinapanood ko ang lahat ng pagbabagong ito, naramdaman ko ang maraming damdamin. Hindi ko inakala na ang maliit kong tapang ay magdudulot ng ganoong kalaking epekto. Muli kong napagtanto kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng katotohanan. Kahit kahanga-hanga ang reaksyon sa loob ng Korea, ang reaksyon sa ibang bansa ay mas nakakagulat. Isang linggo pagkatapos ipalabas, kumalat ang pelikula sa buong mundo. Una itong naging trending sa Pilipinas. Malawak na iniulat ng Philippine media ang pelikula. Dumami ang mga artikulo na pumupuri sa Korean producer sa pagiging matapang na sabihin ang katotohanan. Mainit din ang reaksyon ng mga manonood ng Pilipinas. Maraming komento ang nagpapasalamat. Alam namin na may mga Koreano pa rin na marunong tumingin ng patas. Marami rin akong natanggap na mensahe ng paggalang. Ngunit, ang mas nakakagulat ay ang nangyari pagkatapos. Lumampas sa Pilipinas ang pelikula at nagsimulang kumalat sa buong mundo. Ginawa ang mga subtitle sa iba't ibang wika. Maraming tao sa iba't ibang bansa ang nanood ng pelikula. Araw-araw, bago pumasok sa trabaho, chinecheck ko ang mga komento. May mga komento sa Ingles, Espanyol, Pranses, Aleman, Arabe at iba't ibang wika. Binasa ko ang bawat isa gamit ang translation software. Ang nakakagulat ay magkatulad ang sinasabi ng mga tao sa lahat ng bansa. May pagkiling din ako sa kalapit na bansa, ngunit napamuni-muni ako matapos mapanood ang iyong pelikula. Sumulat ang isang manonood sa Europa, Aleman ako, at may pagkiling ako sa France, ngunit matapos mapanood ang iyong pelikula, nagdesisyon akong pumunta at personal na maranasan ito. Inamin ng isang manonood sa Amerika ang kanyang pagkiling sa kalapit na bansa. Negatibo lang ang nakita ko sa media. Gusto kong pumunta at makita ang tunay na anyo nito. Marami ring nagkomento na kabataan mula sa ibang kalapit na bansa. Naniwala lang ako sa one-sided propaganda at nagkamali sa pagkakita sa mundo. Ngayon, alam kong mali ako. Inamin ko na ang Pilipinas ay isang bansa na may human kindness at mahusay. Ang pinaka-nakatatak ay ang komento ng isang kabataang Brazilian. Sumulat siya, "Nakuha ko ang tapang matapos mapanood ang iyong pelikula. Ako rin ay isang mamamahayag at napagtanto ko kung gaano kahalaga ang sabihin ang katotohanan." Sinabi ng kabataan na iyon na gusto niyang gumawa ng katulad na proyekto sa kanyang bansa, na nagpaplano siyang talakayin ang pagkiling sa isang kalapit na bansa at humingi ng payo. Masigla kong ibinahagi ang aking karanasan. Ang aral, sa pagkalat ng pelikula, may nangyari na hindi ko inasahan. Nagsimulang gumawa ng katulad na palabas ang iba't ibang bansa. Dumagsa ang mga dokumentaryo na nagtalakay sa pagkiling sa mga kalapit na bansa. Isang producer sa France ang nag-email sa akin at sinabing, "Na-inspire ako sa iyong pelikula at gumawa ako ng German special. Napakaganda ng reaction. Nagpapasalamat ako sa iyo." Isang TV station sa England ang nag-contact sa akin at gumawa ng palabas na nagtalakay sa mga issue sa isang kalapit na bansa. Marami silang kinuha sa aking paraan at ipinahatid na umiiyak ang mga manonood habang nanonood. Sa pagtingin ko sa lahat ng pagbabagong ito, napagtanto ko, ang pagkiling ay umiiral sa lahat ng dako sa mundo. Ngunit nalaman ko rin na handa ang mga tao na baguhin ang kanilang isip basta ipakita mo lang ang katotohanan. Pagkatapos ng 6 na buwan, nakatanggap ako ng imbitasyon na dumalo sa isang International Broadcasting Conference sa Maynila. Ito ay isang pagtitipon ng mga producer mula sa iba't ibang bansa. Doon, nakarinig ako ng mga kahanga-hangang kuwento. Maraming tao ang kumilos at nagbago
matapos mapanood ang aking pelikula. May naglakbay sa kalapit na bansa. May gumawa ng katulad na palabas. May nagumpisa ng edukasyon tungkol sa pagkiling sa mga paaralan. Sinabi sa akin ng isang guro sa Germany, ipinakita ko sa mga estudyante ang iyong pelikula at kusa silang nagumpisa ng talakayan tungkol sa pagkiling. Iyon ang pinakamakabuluhang klase. Sinabi ng isang propesor sa isang universidad sa Amerika na ginamit niya ang aking pelikula bilang teaching material. Sabi niya, ito ay isang case study sa journalism at mainit ang reaksyon ng mga estudyante. Sa event venue noong araw na iyon, marami rin akong nakausap na mga Filipino broadcast personnel. Nagpasalamat sila sa akin. Salamat sa iyo, nagkaroon ng tapang ang mga Koreano na sabihin ang katotohanan, sinabi ng isang Filipino producer, dahil sa iyong pelikula, unti-unting gumaganda ang relasyon ng Korea at Pilipinas. Nagsimulang magkaintindihan ang mga tao sa dalawang bansa. Ikaw ang nagpasimula ng pagbabagong iyon. Nang marinig ko iyon, bigla akong kinilabutan. Hindi ko inakala na magkakaroon ng ganoong kalaking kahulugan ang ginawa ko. Sabi ko lang ang katotohanan, ngunit unti-unting nagbago ang mundo. Hanggang ngayon, nakakatanggap pa rin ako ng mga mensahe mula sa buong mundo. Mga taong nagkaroon ng tapang matapos mapanood ang aking pelikula. Mga taong nagsimulang magbago, mga taong nagpapasalamat. Sa tuwing binabasa ko ang mga mensaheng iyon, muli akong nanunumpa na sasabihin ko lang ang katotohanan at hindi ako susuko sa pagkiling. Ngayong personal kong napatunayan na ang tapang ng isang tao ay kayang magpabago sa mundo, sana ay tandaan din ninyo. Huwag kayong humatol ng hindi pa personal na nararanasan. Huwag kayong magpapadala sa mga imaheng ginawa ng media. Magkaroon kayo ng tapang na hanapin ang katotohanan. Iyan ang unang hakbang sa paggawa ng mundong walang pagkiling. Ito ang kuwento ng isang Korean producer na punong-puno ng pagkiling na natuklasan ang katotohanan matapos mag-interview sa Pilipinas at naglakas loob na ipalabas ito. Hanggang dito na lang ang kuwento ngayon. Pakiiwanan ng nakaka-inspire na komento para sa bida ng kuwento, paki-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood.